Hello guys, nagbabalik Apid TV po. Bali dito naman sa senaryo na to, magpapalit tayo ng rear shock. Yung rear shock ko po kasi ay bouncy na. So yan, pasok ako sa ilalim ng kotse. So siyempre bago ang lahat, shoutout po dun sa mga nanonood at sumusuporta. Kung nasan ka man, diyan ka lang, relax. Ayaw, di ba? Actually, bago ko po ginawa ito, talagang medyo pinag-isipan ko rin po, and then nag-inquire ako sa halagang 900 isang piraso kapag magpapapalit ka na ng rear shock. Ni YouTube ko po siya, pinanood ko yung mga video. Itong rear shock, hindi siya gaanong kasailan para magpalit. Kung mapapansin nyo po, mabilis ko lang din siya natanggal kasi 2 bolt lang po yung tatanggalin po pala dyan. So napansin ko dyan, kung pansinin niyo po, inaalog ko yung bushing niya kasi luwag na. Yan pala yung lumalagotok dun sa akin kapag may time na dumadaan ako sa medyo biglang angat or biglang parang humps na medyo may liko ako, may lagotok na konti. Yun pala yun. Pagka nagra-rides na ako tapos dumadaan ako sa may mga alog-alog, yung mga lubakan na yan, lalo pagpapunta po akong Bicol ay bouncy na talaga. Kinompare na po namin ng utol ko, ng kapatid ko, yung bago versus dun sa luma. Sis talagang iba yung laro niya. Yung luma, pipi na, konti na lang yung niya. Lumalaban pa rin, kaya lang hindi na kayang kumbaga maigsi na yung laro niya. Dito sa bago, o compare mo dun sa bago, malayo na din talaga siya. So hindi na rin naman pulugi, medyo malayo-layo na rin po narating, malayo na talaga narating ng shock na yan. Sunod niyan, papalitan ko rin yung kabila niyan. So inano ko lang po yan, tinesting ko lang isang piraso muna kasi sabi ko DIY naman. Tas salamat nga pala, shoutout kay Utol, kay Kuya Adrian, sa kapatid ko, pag-assist sa akin every time may mga DIY ako. So isa yan sa mga nagpupush sa akin. So yun, salamat guys, thank you sa pag-assist sa akin, sa pagtulong sa akin kapag may mga ganyan, may mga DIY ako. Dito naman po dyan, binabalik na namin yung yung bolt niya. So dyan po sa taas na yan, nakapix po yung pinakaparang nut niya. So hindi mo na tatanggalin yung sa loob kasi nakapix siya doon. Para naka-welding talaga siya doon. So yung bolt na lang talaga ipapasok mo. So naka-thread lang siya. So akala nga ni Utol, may kabanggaan pa siya o may ilalagay pa akong nut doon sa loob. Sabi ko wala na, thread na lang yan. Tarpo niyan, yung sa ibaba naman. Kaya na kailangan ko siyang medyo i-press. So hindi naman siya mabigat i-press kasi nga kaya naman siyang i-press yung shock absorber para tumama dun sa pagpapasukan ng another bolt sa ibaba. So yan naman, yun yung bolt and nut. May nut na siya na tinanggal ko kanina. So which is yun yung binabalik ko, itinatama ko. So kapag mag-retightening, actually wala po ako nung torque wrench. So pangarap ko rin bumili nun kasi nga yan, mahilig din po ako mag-kutingting, mag-DIY. So maganda rin po talaga may torque wrench. Sana someday makabili din ako niyan, tapos yung impact para mas mabilis gumawa. So pagdating naman sa yan, may assist, may pwedeng mag-assist sa akin . Bilis na niyan, bago ni shock Salamat din sa paggamit sa area kay Kuis kasi malaking bagay yun yung may area ka na walang masyadong sagabal. Sagat lang din na. Ay, may isa ka lang dismiss. Ito may kabit yung nut ng gulong, babalik natin yung jack. Salamat sa kapatid ko. Mas maganda yung jack niya. Mas maganda kung may ganito yung jack. Mas mabilis. Yun guys, maraming salamat kung napanood mo hanggang dito sa dulo. Thank you.